Good day, Malanda National High School. So, nandito na naman tayo para sa another lesson sa ating ICF 9. Okay, nasa second quarter na tayo that contains lesson, Unit 4, Unit 5, and Unit 6. So, start tayo ng Unit 4 lesson 4.1, which is formatting data. So, punta lang tayo dito sa ating Google site na MNHS ICF 9. Okay, then, pwede natin ma-access yung mga kailangan natin gawin, which is, pwede tayo mag-download ng lessons and activities, mag-upload ng gawa natin, at saka mag-answer ng additional activities. So, punta tayo ng lesson 4.1, download lesson, activities, and sample spreadsheet. Hanapin lang natin yung Unit 4. Ito yung Unit 4, which is working with numbers and formulas. So, yung para sa lesson 4.1, magpo-format tayo ng numbers. Click lang natin yan. Ayan, so we can download this instructions, tsaka tools na gagamitin natin. Ito, nandito din, yung instruction, follow lang natin yan. And then, yung kailangan natin i-type, nandito din. And then, ganito yung final output natin. Okay, so naka-ready na naman siya. Pwede na lang natin siya i-download. Balik lang tayo sa ating site, dun sa pinakababa. Meron tayong download sample spreadsheet. Click lang natin yan. Then, hanapin natin yung lesson 4.1. Yung lesson 4.1, eto siya. Pwede natin to i-download. Naka-type na. Download. Open. Ayan. So, nakikita natin, naka-type na siya. I-edit talaga natin. So, okay. Ano muna natin siya? Medyo maliit eh. Ayusin muna natin siya. View. And then, zoom out. Ayan. So, sa tingin ko, okay na yan. Okay. So, edit na lang natin siya. Punta tayo ng home. Okay? Follow lang natin yung instructions sa ating manual. Magagawa na natin yung lesson 4.1. So, first instruction is change the margin into narrow. So, hindi natin siya magagawa kasi nga ito ay sa cellphone lamang ginagawa natin. Okay? Pero kung magagawa nyo naman siya sa computer, mas-change narrow nyo siya, yung margins. So, B tayo, insert row 2. Ayan. And then, sabi sa C, change the fonts of cell A1 through F18 ng Times New Roman, bold, and italic. Kaya lang, sabi sa step 5, mag-clear formatting tayo. So, parang nawala lang din yung formatting na ginawa natin. Proceed tayo with step 6. Sabi sa step 6 is right align cell A3. Right align daw to. Hanapin natin yung right align. Ito, yung D, right align. Yung ating A, right align. Yung F din, right align. Ayan, naka-right align na. Then, merge and center daw natin yung A hanggang F. A1 hanggang F1, merge center. And then, font size naman nito is 16. Okay. Ayan, 16. And then, sa row 3 daw, font size naman nun is 14. 14. Ayan. Okay. And then, yung row 1, gawin natin blue. Naka-blue na siya. Okay. Then, change height natin ng 36. Ng format cell size ng 36. Okay. Ayan. Then, dapat, ayan ay naka center align. Center align natin yung A1 ng okay. Ayan. Okay. And then, proceed na tayo ng step 7. Magna-number formatting na tayo. Sabi daw sa D, dapat ayan ay naka $sign ng accounting. Hanapin lang natin yung format number. And then, change natin yung accounting ng English. Ayan. And then, dito naman daw sa theater, dapat ayan ay naka-comma sign. Okay, ayan. Then, ito namang percent total ng F. Format cell size, format number format, dapat naka-percent. Okay, so, medyo hindi lang kita. Bawasan lang natin ito ng decimal. Format, number format,
decimal. Ayan. So, medyo adjust na lang tayo ng konti. Okay, adjust din natin ito ng konti. Ito, baguhin lang natin ng konti yung cell size niya. Gawin natin siguro 18. Ayan. Okay. Tapos ito, dagdag na lang natin. Okay. Oops, gawin na lang natin siguro itong 14. Okay. I mean 13. Kasi, check lang natin. Ito, medyo naputol ito. Gawin natin itong siguro 12. Ayan. So, sa tingin ko, okay naman na ito. Check natin. Print. Okay. Ayan. So, naka one page lang siya. Pwede na natin itong save. Back lang natin. Then, save. Save as natin sa device natin. Sa downloads. Baguhin lang natin yung file name. Don't forget grade 9. Section ninyo. Objectiveness. And then, your name. Kunyari, Jaime Sala. Ayan. Save.